Meron pong part ng programa kung saan nakapanayam po namin kayo at ipinost niya po yan sa kanyang Facebook page. Ano po yung gusto niyong linawin mismo doon po sa post? Well, nakita ko po yung pinost niya. Kinuha niya po yung sa ating panayam at sinasabi niya dun sa post niya, dun sa caption ng post niya na ako daw mismo inamin ko na may mix up, may mali. So siguro po yung mali dun yung pagkaintindi niya. Sapagkat pinaliwanag ko po, palagay ko naintindihan niyo naman po parehas ni Kated yung aking paliwanag na yung pagkilos na yun, dalawang bagay yung nakita natin. Yung una, yung po yung sa human trafficking side nitong tinatawag na talent manager, si alias Ken. At yung pangalawa, nung nahuli na sila, lumabas yung plano na sinasabi nga po, pinangalanan si Congressman Jing Paras at siya na sinasabing siya ang nagpopondo sang-ayon kay Congressman Jing Paras. Ngayon, ang sinasabi ko po kasing mix-up doon, meron po kasing mga nag-report na ang pagkakaintindi, yung mga babaeng nahuli na yon ay dapat ipapain kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang sinasabi po namin, nahuli sila doon sa human trafficking angle at hindi naman din po hinuli yung mga babae, kundi ni-rescue. Ang nahuli po yung pong talent manager. At habang iniimbestigahan, lumabas na may plano pala na itong talent manager na to kausap ni Congressman Jing Paras para po gumawa ng iba't ibang istorya na character assassination. Kung maalala po ninyo, binanggit ko pa yung term na compromat. Gagawa sila ng fake affidavit, mga fake na video na wala naman pong katotohanan para lamang po sirain yung isang tao. Ano po ba yung gustong palabasin ni Mr. Leandro Leviste doon po sa kanyang post? Well, gusto niya pong palabasin na wala siyang kinalaman. Pero ako po, simple lang naman yung tanong. Dalawa lang po yung gusto kong itanong sa kanila kung ako yung magtatanong. Una po, tanong ko kay Congressman Ching Paras. Categorically ba sinasabi mo na hindi kayo nag-usap nitong taong nahuli? Na itong talent manager, si alias Ken, wala ba kayo talagang naging pag-uusap? So kung wala, ibig sabihin, hindi na ako pupunta rin sa pangalawang tanong kay Congressman Libiste na, Congressman Libiste, categorically ba itinatanggi mo na kinausap mo si Jing Paras para gawin to? Ang dami ko na pong nakitang post at salita nila, hindi ko po nakita yung categorical denial sa nangyari po na yan, doon sa dalawang katanungan na yan. At yan po yung gusto namin itanong sa kanila. Oo, kaya lang mukhang hindi nyo nga po yun naitanong sa kanya dahil hindi po siya umapir doon po sa subpoena na ibinigay po ng inyong opisina. Tama po ba ito, Direktor? Hindi po umapil kasi po nagbiyahe umalis po. I want to Wala na. confirm that kasi may mga lumalabas na balita na may nakakita daw po sa kanya sa airport at bumiyahe papunta ng Hong Kong. How true is this? Kailan po siya lumabas ng bansa? Teka lang po, bubuksan ko kung ano yung doon sa ano po, no? Kasi positive po yan, umalis po. Actually, pares po sila ni Senator Ligarda na So, umalis. confirm po yun. Kasama po yung kanyang nanay, si Senadora. Magkaiwalay Oo, po, si okay. Leandro de Pisti po, umalis po nung August 2, papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po, umalis nung August 2 rin, magkaiba po na flight via Hong Kong, pero ang final destination is France. So yun po yung details na nandiyan dyan, ano po. Kailan niyo po inilabas yung subpoena for Leviste, sir? Lunes po, maaga pa po, Lunes pa po. Nauna po ito sa kanyang flight, tama po? Tama po. I'll just check the date po at DJ Chacha Sige para sigurado po tayo. Oo, No, na Monday, hindi sir, tayo. is August 3, so mukhang nauna po yung paglabas niya Nauna ng po, bansa. yung ano niya. Pero it was already been made public nung Yeah. Friday. Signed na po yung subpoena na ipapadala. Pero he was able to engage a lawyer. May lawyer po siya na in-engage. So kung umalis na po siya ng August at na-receive yung subpoena, nakapakuha pa siya ng abogado. May pinasa pong sulat yung abogado niya sa amin. Ano pong nakalagay sa sulat, Direktor? Pares din po no kay Kong Jing Paras na sinasabi dun sa sulat ang salita po nila kailangan makita nila yung mga ebidensya laban sa kanila. Yung po yung sinasabi. Ang problema po nito, fact-finding po ito Hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po na issue na ito. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved,
dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na naglalamay po sa kanilang pangalan. Pero as we speak daw, marami na pong mga lumabas na ebidensya eh. So mas maganda po, umarap sila sa amin, sabi naman nila sa tamang forum, sa tamang panahon, umarap po sila dito sa NBI and we will confront them with the evidence that we have. We cannot give them the copy of those evidence kasi po, there is a memorandum circular ng DOJ, yung 048, na hanggat hindi po tapos yung investigasyon, we cannot release portions of the evidence that we have gathered. Oo. Director, ano exactly yung hinihingi? Is it just the affidavit or yung evidences na meron na kayo? Kung ano daw pong meron para makapagplano sila kung ano isasagot, ay fact-finding po to. Wala ka naman pong pagpaplanuhan pagka tinanong ka dahil ibig sabihin based on your personal participation and recollection. So yun nga po, doon na lang po yung tanong. Kung ayaw nilang pumunta po dito, sagutin na lang din nila sa Facebook po nila. Categorically ba dinideny ni Jing Paras na nakausap niya tungkol sa planong ito, itong talent manager, at ito si Leandro Libisi naman po, categorically ba dinideny niya na nag-usap sila ni Jing Paras tungkol dito? Para po magkaroon ng kaliwanagan. Director, para lang din po malinaw sa publiko, ano po yung pinagbabasihan ninyo na batas natin na meron na or the provision under NBI na hindi talaga po pwedeng ilabas yung mga ebidensya na meron kayo kung nanghihingi man po nito yung mga inaakusahan? Meron po nga yung Memorandum Circular number 48 po ng DOJ po. Nandoon po yan eh. Tapos decided case na po yan ng mga Supreme Court in Francisco versus Public Estate Authority. Yung po yung sinasabi dyan. Kasi tingnan nyo po, kung i-release namin sila, maaaring makapagtahi ng mga sagot eh. Hindi na po magiging spontaneous yung testimonya. Eh nung isang beses nga po, parang nung isang gabi, may nakita kong interview ng abogado nila, may sinasabi sila na iba daw, ang nag-approach daw, ito daw tong talent manager ang nag-approach kay Jing Paras para gawin tong plano na to. At humihingi daw ng 6 million. Tapos nakita na raw po nila yung mga affidavit na in-execute ng mga babae na nangyari pa raw 2022 hanggang 2025. So, medyo ginagawa na po ng anggulo. Eh gusto po namin, pumunta sila rito, we will confront them with the witnesses. Katunayan po, mas malalim na yung nalaman namin dito. Meron pong isang kilala na law office na involved dito, na pumasok dito sila yung maghahanda ng mga affidavit kuno, ng mga babae na ilalabas nila na para magdemanda at mag-press con. Isang law firm, but how many lawyers are we talking about? Apat po. Apat na lawyers. And Opo. very soon, isasapubliko niyo po ito or hindi na? Paano po? Isasapi na po namin sila. Papasapi na po namin yung mga lawyers na ito. Sa For susunod, them to shed light. sa susunod na linggo na po ba ang sabpina Ito nito? po, linggo ito. Today po, paparedy ko na yung sabpina para po masabpina sila. Pero how about ito pong si dating Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Leviste? Paano po yun? Kung di sila nagpunta, may plano pa po ba kayo na ipasabpina sila ulit? Ano pong next action nyo dito? Other chance kasi wala naman pong pasok din kahapon, bagyo. Ipapatawag pa rin po ulit namin, parang sa August 11 po yata yung naging resetting noon. Pero kung hindi naman po sila pumunta, then they lose the opportunity to explain at sagutin yung mga ebidensya sanang i-confront namin sa kanila. Then eventually, kung ano po yung saan kami dadalhin ng ebidensya, kung kinakailangan mo yung mga kasuhan, gagawin po namin yun. And sa ngayon po, ang hawak lang ng NBI ay ang talent manager. Yun po mga babae ay napakawala na. Tama po ito? Nasa custody po ng DSWD po. Pag human trafficking po kasi ang kaso, ang mga victim po dito, they are treated victims, yung pong mga nare-rescue na tinatawag. And ang batas po natin, ang direction po is to turn over them to the social workers po. Oo. Ano pong plano natin dito sa talent manager? Is he going to be a witness, director, or paano po ba? May kaso na po siya ngayon dun sa, yun nga sa human trafficking kung saan talaga siya na-apprehend. Then ngayon, he will be a witness dito po sa investigation na to. Ngayon sa ngayon po. Pero kung lalabas nga, sabi ko nga, kung lulutang po dito si Kong Jing Paras at si Kong Leandro Libiste at mapatunayan nagsisinungaling to, panibagong kaso po ang ihaharap natin sa kanila at sila po yung magiging complainant. Mas maganda po sana mag-cooperate sila kasi nagtataka naman po ako, kumuha ng abogado, pasipag magsalita sa social media, pero hindi naman po sinasagot ng diretso yung mga dapat na mabigyan linaw po.
Hindi po pwede kasi sa investigasyon yun, general denial lang, dinideny mo lang na wala. Mm. Eh, if they want to see the evidence, pumunta po sila rito, we will show it to them. Ganun po yung proseso natin dito. So, base po sa pagkakaintindi ko, Direktor, kahit pa nagbigay na ng kumbaga mga ebidensya at salaysay itong talent manager, tuloy po ang kaso sa kanya. Hindi po tulad ng mga lumalabas sa social media na gagawin daw siyang witness at walang kaso. Magkaiba po yun eh. Magkaibang kaso po yun. He still be responsible po dun sa kung saan talaga siya nahuli. Wala po kaming pag-uusap na ganun. Katunayan, hanggang ngayon, nakadetain po siya because ang recommendation po ng inquest fiscal, no bail po. May mga bago na po ba siyang impormasyon na naibigay po sa NBI? Nagbigay po siya ng additional na salaysay kahapon at hindi lang po siya, may mga iba na po kami mga testimonial evidence na gusto namin pong ipakita sa kanila kung gusto nila makita. And yung information that he shared yesterday, hindi pa po yun po pwede na ma-share sa publiko? Well, kasama na po ron, nagsalita po yung lawyer niya na sa kanya nga siya ngayon nagbulgar na may 4 na lawyers from one law office na na-identify po nitong talent manager. Oo. So talagang yung mga evidences na hawak nyo ngayon, matibay na may trap talaga na planong gawin, not just with ES Recto, maging sa iba pa nating matataas na opisyales. Malinaw po kay ES Recto, pero ngayon po, nung tinitingnan namin yung angulo na masyadong coordinated, at sabi ko nga, isa pang kilalang law office yung lumulutang, medyo nagkakaroon po ng itsura, ng hulma, yung mga sapantahan na mukhang may iba pa po gustong biktimahin. But right now, the evidences na hawak nyo is yung para po talaga kay ES Recto. Yung po mga Very clear po. Oo, yung mga officials na nababanggit ngayon sa mga media reports, there's DPWH Secretary Vince Dizon, John Vic Remulla, and others, wala pa po tayong ebidensya tungkol po doon. Wala pa pong matibay, kundi ang sinasabi nga po natin dyan, nagkakaroon po ng hulma because of what are unfolding po. Opo. Kung ano po yung mga unti-unti nating nakikitang ebidensya. Oo. Direktor, last na lang on my side bago po yung iba pang mga katanungan ni Manong Ted dito. May ugnayan na po ba kayo kay ES Recto? Siya po ba'y magkakaso rin dito? Paano daw po? Anong actions na gagawin niya? Meron po. Inihintay po niyang matapos yung investigasyon and that will be the time that he will do his legal actions po. Oo. Is he going to make a public statement or hindi na po? Diretso kaso na ito? Wala po kaming napag-usapan ng legal team niya tungkol doon, kundi gusto nila matapos namin yung investigasyon at kung ano man yung aming magiging findings, they will act accordingly po. Was he surprised dito po sa planong trap sa kanya? Well, nagulat po siya sapagkat una-una hindi niya rin po kilala yung mga tao na ipinakita namin. Hindi niya kilala talaga, pero siguro po in the other end, baka hindi na rin kagulat-gulat para sa akin dahil he can be targeted for so many reasons. Local politics can be one, yung po yung sinasabi ng isang witness doon. Pangalawa, dahil siyang alter ego ng ating presidente. At kung may katotohanan nga yung mga istorya na targeted yung mga opisyalis na matataas na pwesto ngayon sa gobyerno, then talagang I think he is a very well candidate na targetin po ng ganito pong proseso. At ito po mga motibo na binabanggit ninyo na malamang politika, yan din po ang pakiramdam ni ES Recto na mukhang dahilan nitong posibleng trap sa kanya. Wala naman po siguro makikitang ibang dahilan. At categorically nga po, sinabi mismo nung si alias Jen, ng babae, na yun yung abot ni Congressman Jing Recto, Jing Paras, na yung pahayag niya mismo na dahil sa lokal na politika. At may mga sinasabi pa na masasamang tao dahil niloloko nila ang tao. Ganun po yung mga lumabas doon sa storya ng ating witness po. For clarity po, Director, yun ho bang talent Opo. manager umamin sa inyo o sa mga ahente ninyo na talaga namang may mga customer siya na mga taga-gobyerno? Wala pong direkta doon sa kanyang affidavit, pero sa ngayon po, yung ang cyber warrant namin, makikita namin doon sa telepono. Pero sinabi naman po niya, meron po siyang sinasabi, pero sabi niya, PR lang, yung parang date lang. Ganun. Sabi nga niya, ngayon lang ako may involved dito sa ganito, sa ganyan na sistema.
Escort. Pero there's a strong indication po, Katen, I know what you're saying, but there's a strong indications na meron pong mga involved po na malalaking tao. Escort service. Ganun na nga po, Sir Ted. O sige, iiwan ko po muna yung topic na yan habang ito po ay nagpapatuloy ang investigasyon. Alam niyo na po ito, Director, ito pong umano 4 doon sa mga nagpapakilalang bodyguard raw ni Saldico ang nagbago na po ng statement? Yes, na balitaan ko na po, and even before lumabas yan, there are already feelers coming in na gusto pong makipag-usap sa amin ng una, 2, tapos 4, and they say na later on, dadami pa po. Pero we are validating, pero tapos lumabas na nga po sa news, nilabas na nila na gano'n. At ako naman po, consistent to what we have investigated nung pumunta po sila rito, Kated, kung naalala niyo, pinatawag po namin sila. That is consistent to our findings and recommendation po. Kaya hindi na rin po ako nagulat na mangyayari po yan. Findings and recommendation po na ano, sir? Para lang mas maliwanag. Hindi po namin binigyan ng malinaw na credibility yung kanilang statement doon because unang-una yung hesitations, tapos pangalawa hindi naman po nila pinirmahan, yung kalahati pumirma. At kung maalala nyo po, Kated, sinabi ko na nga, November pa lang, kasama na nila hanggang bago lumabas noong February. And ang aming pong findings doon is it looks like na kinu-coach nga po nito ni Attorney Balico dito mga 18 Marines po na ito. Okay, so kung hindi nyo po tinanggap, no, hindi nyo binigyan po ng bigat itong mga binabanggit niyong salaysay nitong nagpapakilalang mga bodyguard raw o delivery boys ni Saldico, bakit yung iba dito ay tinangkilik ng ombudsman? Well, I cannot speak for Ombudsman, Kated. Ano po, no, they are an independent body. Baka meron po silang nasisipat base sa kanilang lente na maaari po nilang magamit. Sa amin naman po kasi, ang amin pong tiningnang kabuuan po nung joint affidavit po, yung pinagsamang sinumpaan sa Laysay. Because ang challenge nga po namin noon, Kated, is hindi pwede na sama-sama, ano po. So yung ang understanding ko po rin kay Ombudsman, meron yatang 8 na nag-issue talaga po doon ng salaysay. Yung sa amin po rito, 4 or 5 lang po yata yung pumirma.